Mga kaibigan, nasa 360 na yung namatay at 1,300 to 1,500 pa yung nawawala. At ang dahilan mga kaibigan, isang glacier lang. Nangyari ito mga kaibigan noong nakarang araw sa bansang Nepal. At marahil mga kaibigan, napanood nyo na yung mga video na kumakalat sa social media. Trending ngayon yan. Napapanood nyo sa Facebook, sa YouTube, sa mga news. Yung nangyari na yan sa bansang Nepal. At habang pinapanood ko mga kaibigan yung mga video, hindi ko malaman yung mararamdaman ko kung magagalit ba ako o maiiyak dun sa aking mga nakikita. Ito yung nangyari mga kaibigan. Noong Merkules ng umaga, biglang bumagsak yung malaking glacier sa may parteng Himalayas. At ayun na, isang pader ng tubig, ng putik, ng bato, rumaragas at tumama dun sa valley. Sa loob lang na ilang minuto mga kaibigan, ang daming bahay na nawasak, ang daming bahay na nawala. 19 na tulay yung nasira, 40 kilometro ng kalsada yung hindi na madaanan. Yung lugar na yun mga kaibigan, daanan yun ng mga trekker at ng mga pilgrim papunta dun sa Tibet. Kaya maraming turista yung apektado at ayon sa balita, may mga turista rin nawawala at meron pang mga Pilipino. Hindi ko lang malaman kung ilan yung mga Pilipino na napaulat na nawawala doon. Grabe mga kaibigan, grabe yung nangyari. Pero bakit ba ito nangyari mga kaibigan? Hindi lang ito isang simpleng aksidente. Hindi lang ito simpleng aksidente mga kaibigan. Meron itong mga dahilan kung bakit nangyari ito. Una mga kaibigan, natunaw yung glacier. At ayon sa mga eksperto mga kaibigan, ayon sa mga scientists, 24 hours pa bago yung baha, sobrang init, natunaw yung mga snow. Pangalawa mga kaibigan, climate change. Sabi ng mga eksperto mga kaibigan, nawalan na ng 1/3 ng yelo yung Himalayas in 30 years. Ibig sabihin natutunaw na unti-unti yung yelo sa Himalayas. At meron ako napanood ng mga video mga kaibigan na yung palang bundok ng Himalayas, nag-yelo pala yun. Dahil sa climate change, dahil sa init, unti-unti na itong natutunaw. Mabilis nang natutunaw yung mga bundok ng yelo doon sa Himalayas. Hanggang kailan? Hanggang ilang bansa pa yung masisira bago natin seryosohin ito. Yung mga tao sa bundok mga kaibigan, sila yung pinakawalang kasalanan. Pero sila yung unang tinatamaan. Grabe mga kaibigan. Isip-isipin niyo mga kaibigan, kung kayo yung nasa ganung sitwasyon. Rumaragasa yung tubig, yung putik, yung mga bato. Ano kaya yung gagawin nyo? Wala kayong matakbuhan. Yung mga napanood ko mga kaibigan, yung mga tao nag-aakyat sa bundok. Takot na takot sila. Hindi nila alam yung kanilang gagawin. At yung nangyari mga kaibigan sa Nepal, pwede din mangyari dito sa atin. At may napanood nga ako dun sa balita, sinabi ng eksperto, hindi malayo na mangyari sa atin yung nangyari sa Nepal. Yung mga nakaraang araw lang, mga nakaraang linggo, may mga lugar tayo na lubog sa baha. Kaya talagang pwede din mangyari sa atin yun. Sunod-sunod na yung nangyayari ngayon sa Nepal mga kaibigan. Noon naman hindi tayo nakakabalita tungkol sa kanila. Nung nakaraan, last year, nabalitaan natin sa kanila yung mahigit nasa 30 yata yun yung pinatay dahil sabinan yung social media sa kanilang lugar. Tapos ngayon ito naman. Siguro mga kaibigan, warning na ito sa atin.
warning na ito sa atin, yung mga nangyayari sa Nepal. Kailangan siguro seryosohin na natin. Ano bang magagawa natin? Sa nangyari sa Nepal mga kaibigan, hindi naman tayo pwedeng tumulong doon, hindi naman tayo pwedeng pumunta doon, tulungan yung mga tao doon sa paghahanap. Pero pwede tayong makatulong mga kaibigan, pwede tayong mag-donate doon sa Red Cross Nepal. At pwede tayo doon mag-donate kung meron tayong kakayahan. Gusto natin tumulong sa mga taga roon, pwede tayong mag-donate doon. Red Cross Nepal, search nyo lang mga kaibigan dyan sa Google kung paano tayo makakapag-donate doon sa Red Cross Nepal. Ingat lang mga kaibigan sa mga scam ha. Ingat lang. Mag-share tayo ng tamang info. At higit sa lahat mga kaibigan, alagaan natin yung kalikasan. Magtanim tayo ng mga punong kahoy, huwag tayong pagputol ng mga punong kahoy. Alagaan natin yung ating kalikasan. Maging responsable tayo sa pagtatapon ng mga basura. Kasi yung nangyari sa Nepal mga kaibigan, kahit walang glacier dito sa atin, pareho tayong nasa Asia, nakakaranas tayo ng mga bagyo, pwedeng mangyari sa atin yan. Kaya alagaan natin mga kaibigan ang ating kalikasan. Mag-ingat tayong lahat mga kaibigan. I-comment nyo dyan sa baba kung hanggang saan yung nakarating itong video ko. Makikisuyo din ako na pakashare itong video natin. Salamat mga kaibigan. Ako si Kulas. At ingat kayo palagi.